Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapakinggan tuwing una at bawat buwan, alas 11 hanggang alas 2 Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health sa General Region sa pamumuno ni Regional Director Aris Sintan. Talakayan kalusugan. Talakayan kalusugan. Ngayon po ay Martes, October 7, 2025 at nangunguna sa ating mga balita. DOH Medical Teams tuloy-tuloy ang deployment sa Bogo City. DOH CHD SOCS nagsagawa ng Regional Program Implementation Review. DOH CHD SOCS kinilalang dedikasyon ng mga tatanging manggagawa sa larangan ng kalusugan. Maayong agaw, maayong buntag, Soc-Surgeon Region. Oras na para sa talakayan para sa ating kalusugan. Ang programang to hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Soc-Surgeon Region. Sa pamuno ni Regional Director Dr. Aristides Concepcion Tan, ako po si Teresa H. Kamag. Kasamang aking partner sa kalusugan, Angelo Tiana, at sa technical application, Ralph Ayanamoyan. Makakapiling nyo sa isang oras na balitaktakan ukol sa kalusugan upang magabayan kayo tungo sa malusog na pamumuhay. Dito lang sa 107.3 Radyo Latigo FM, 100.3 Radyo Bandera Jensen, at 96.7 Radyo Bandera Kidapawan ngayong 11 a.m. to 12 noon. Dahil ngayong panahon na to, healthy ang may alam sa kalusugan. wais ang nakikinig sa tamang kaalaman. Huwag maging pa-victim sa fake news. Tamang impormasyon ang hanapin. Makinig, magsuri, magtanong dito lang sa talakayan Para sa ating kalusugan. Dahil gusto namin healthy kayo dahil bawat buhay mahalaga. At para sa detalye ng mga balita, DOH Medical Teams tuloy-tuloy ang deployment sa Bogo City. Matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, kaagad ipinadala ni DOH Secretary Ted Herbosa ang mga nakahandang medical response teams ng ahensya sa Cebu City papunta sa Bogo City. Nauna nang i-deploy ang unang batch ng medical team mula sa DOH Vicente Soto Memorial Medical Center madaling araw ng October 1. Kasama sa deployment ng ilang general surgeons, emergency medicine doctors at orthopedic specialists. Dala ng team ang medical supplies at commodities para sa mga sugatang pasyente. Alas 8 naman ng umaga ng naturang araw, idineploy ang pangalawang batch ng DOH medical team mula Cebu City papunta sa Cebu Provincial Hospital, Bogo City. Patuloy pa rin ang pagpapadala ng DOH ng mga karagdagang commodities tulad ng gamot, face masks at first aid kits. Ayan partner, diba nagkaroon ng lindol noong October 30? Yes, partner. Hindi, September 30 rather. Yes, partner. At syempre, partner, no, we are thankful na kahit ganun, dito naman sa atin sa Soc-Surgeon ay hindi naman masyadong malakas yung pagyanig, partner. Oo, pero nakakaawa partner yung Of mga course. yung mga biktima doon Yun talaga, sa partner, Cebu. yung nakakatakot. Pero partner, no, balikan natin kasi nga balikan natin yung October 1 and 2 natin, partner. Siyempre sa Region 12, nagkaroon tayo ng regional PIR, partner, di ba? At pagpugay sa ating mga kawani ng kalusugan ng mga kasamahan din, partner. Yes. At para magbigay ng detalye ukol dyan,
Isinagawa ng DOH-CHD SOCSARGEN ang Regional Program Implementation Review noong October 1 sa The Farm at Carpenter Hill, Coronadal City na may temang Shared Service, Shared Success, Recognizing Excellence in Advancing Universal Healthcare in SOCSARGEN Region. Pinangunahan ni OIC Assistant Regional Director Fatima Embana ang aktibidad na dinaluhan ng mga opisyal ng programang pangkalusugan mula sa antas ng lalawigan at munisipyo. Pinarangalan ng mga individual at health units na nagpakita ng kahusayan at inobasyon sa pagsusulong ng mga prinsipyo ng UHC. Inaasahang magsisilbing batayan ang mga resulta ng review sa pagbuo ng Regional Health Development Plan para sa susunod na taon. Dumako naman tayo sa ating pangatlong news. DOH-CHD SOCS kinilala ang dedikasyon ng mga natatanging manggagawa sa larangan ng kalusugan. Pinarangalan ng Department of Health, Center for Health Development, SOCSARGEN Region ang mga huwarang frontliner sa kalusugan sa ginanap na Pugay Pangkalusugan 2025 Regional Awards noong Oktubre sa The Farm at Carpenter Hill, Coronadal City. Ang aktibidad ay nagsilbing pagpupugay sa mga natatanging manggagawa na nagpakita ng dedikasyon, malasakit at kahusayan sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa kanilang mga komunidad. Ilan lamang sa mga parangal ay ang Outstanding Health Worker Award sa mga sumusunod. Municipal or City Health Officer Dr. Jocelyn Etul Enchenzo mula sa CHO Kidapawan. Public Health Nurse Mary Jane D. Ahero mula sa CHO Kidapawan. Pharmacist Mitzilin Joy M. Lavinia mula sa RHU Calamansig. Medical Technologist Ella Esmailin S. Pedregosa mula sa RHU Tupi. Nutritionist Dietitian Charmaine B. Palmes mula sa RHU Mlang. Dentist Dr. Simonte J. Manlangit, CHO General Santos City. And Sanitary Inspector Richard S. Behidor mula sa RHU Norala. At panghuli, Rural Health and Midwife G. Vicky C. Panes mula sa RHU Esperanza. Yan sila partner, no, mga inawardan sa Pugay Pangkalusugan. Yes, partner. Very proud tayo sa kanila, partner, no, sa kanilang tagumpay sa Pugay Pangkalusugan. Yes, kasi ang pagkakamit ng ganitong awards ay talagang simbolo at sign na nagagawa talaga ng ating mga health workers yung kanilang trabaho na itaguyod ang misyon ng universal healthcare sa ating mga komunidad dito sa Rehiyon 12. Tama, partner, tama. Dumako naman tayo ngayon sa ating October 2025 health programs. Mga kababayan, ang buwan ng Oktubre ay Breast Cancer Awareness Month. Magpa-check up at magpa-screening upang matiyak ang kalusugan ng ating katawan. Libre ang breast cancer screening services na maaari niyong ma-avail sa mga PhilHealth Consulta Package Providers. Mga magulang, alamin, magpa-screening at magligtas ng buhay. Ngayong National Newborn Screening Week, siguraduhing maisagawa ang newborn screening sa bawat sanggol para maagapan ang mga sakit bago pa man ito lumala. Mahalaga ang kalusugan sa lahat ng edad. Ngayong Filipino Elderly Week, ating parangalan at pangalagaan ang ating mga lolo't lola. Alagaan ang katawan, palakasin ang isipan. Ngayong National Mental Health Week, paalala sa lahat, alagaan din natin ang ating isip at damdamin. Sa panahon ng stress at problema, huwag kalimutang huminga, magpahinga at makipag-usap. Tandaan, okay lang na hindi okay. Ang mahalaga, hindi ka nag-iisa. Ang pagkakaroon ng mabuting kalusugang pang-isipan ay kasing halaga ng pisikal na kalusugan. Magkikiisa sa pagtaguyod ng mental health for all. At yan ang ilan lamang sa mga health programs sa buwan ng Oktubre. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Jariza.
At dyan po nagtatapos ang aming nakalap na mga balita. Hatid sa atin ng DOH CHD SOC Surgeon Communication Management Unit. Serbisyong urgent, serbisyong SOC Surgeon. Manatili po kayong nakaantabay sa ating programa dahil sa aming pagbabalik, atin pong pag-usapan ng isang topic na napapanahon talaga, partner. Earthquake preparedness. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Mga kauturan, Oktubre ang Breast Cancer Awareness Month. Magpa-check up na kag magpa-screening agud masiguro ang atong lawas. Libreng breast cancer screening services ang pwede nyo ma-avail sa mga PhilHealth Consulta Package providers. Para sa Cancer Assistance Fund access sites, may ara nga mammography kag breast ultrasound. Mga iloy, anak kagabyan, maging isa ka breast friend. Gawing routine ang pagpa-breast cancer screening. Para sa dugang nga impormasyon, kantuin ninyo ang pinakalapit nga health center sa inyong lugar. Ang mensahe nga ini hatod sa inyo sa Department of Health Center for Health Development, SOC Surgeon. Mga kababayan, tandaan natin, ligtas na pagkain, ligtas na kalusugan. Para maiwasan ang foodborne diseases, sugaliin ang 5 keys to food safety. Una, panatilihing malinis ang paligid at kamay. Ikalawa, ihiwalay ang hilaw sa luto. Ikatlo, siguraduhin lutuin ng mabuti ang pagkain. Ikaapat, panatilihing ligtas ang temperatura. At ikalima, gumamit ng malinis na tubig at sangkap. Kalusugan ng pamilya, ating pangalagaan. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health Center for Health Development, SOC Surgeon. At nagbabalik po ang talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon po muli ay Martes, October 7, 2025 at tayo po ay live sa DOH Center for Health Development, SOC Surgeon Region Official Facebook page at mapapakinggan din sa 107.3 Radyo Latigo FM, 100.3 Radyo Bandera Jensan, 96.7 na Radyo Bandera Kinapawan ngayong 11 a.m. to 12 noon. At pag-uusapan po natin ang earthquake preparedness. Nasabi ko po kanina, napapanahon po talaga ito, hindi lamang po sa Nianeg na mga lugar sa Northern Cebu, kundi pati rin po dito sa atin sa SOC Surgeon Region. Kailangan din po natin maging handa, maging alerto kung sakali man po na makaramdam tayo ng pagyanig. At kasama po natin sa talakayan para sa ating kalusugan ang isang guest mula sa Office of Civil Defense 12, si Ma'am Jory May Balmediano, Civil Defense Officer 3. Welcome po sa talakayan para sa ating kalusugan, Ma'am. Bati po kayo sa ating mga manonood at tagapakinig. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa ating mga kababayan dito sa Region 12 SOC Surgeon at maraming salamat po for inviting us here sa inyong programa ngayong umaga po. Okay. So, Ma'am, talagang napapanahon itong earthquake preparedness, no? Kailangan talaga pag-usapan ito kasi para maging handa ang mga residente dito sa ating rehiyon kung sakali man po na tayo naman ang maging biktima or ang yanigin ng mga lindol. Kaya, syempre po, para mas maintindihan natin kung paanong paghahanda sa mga maaring pagyanig dito sa lugar natin, mabuti po na ating malaman kung ano ang ibig sabihin ng earthquake o lindol. Ayan no, so simulan natin sa pagkakaroon ng kaalaman natin patungkol sa lindol. Ang lindol nga, ito ay tinatawag natin na, or earthquake, o sa English pa, ito yung ground shaking o yung pag-move ng ating ground, magkakaroon tayo ng mga vibration sa ating ground na cause po ito ng mga merong movements ng mga bato or rocks doon sa baba po or yung tinatawag natin doon sa may fault beneath the earth's surface. Yung movement po kasi niya yan nagre-release po kasi siya ng enerhiya or yung energy po na nagta-travel, parang wave po yung travel niya sa ground. Kaya yun po nagkakos ng movement talaga doon sa ating ground area. At kung mapapansin niyo po, parang meron siyang especially doon sa may epicenter banda, parang nagwe-wave po siya. Okay, so iba-iba po yung nagiging effects ng isang lindol kung nasa malapit ka ng epicenter or nasa malayo. Sabi nga nung mga nakapag-observe,
pag malapit ka o nasa epicenter ka nga mismo, para ka daw dinidribble. Pero kung papalayo po is yung swaying po yung nafe-feel natin. Hindi naman po nakakapagtaka kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong klase na insidente dito sa ating sa Rehiyon 12, hindi lamang po sa Region 12, kahit sa buong Pilipinas. Dahil inaasahan po talaga magkakaroon tayo ng mga paglindol, dahil nga po ang Philippines ay nakalagay po tayo dun sa tinatawag nating, o kabilang po tayo dun sa tinatawag po natin Pacific Ring of Fire. So, dahil po doon, meron po yung tayo tinatawag, balikan po natin ng ating science, meron po tayong tinatawag na tectonic plate and Philippine plate at saka yung Eurasian plate, na kung saan ito po yung gumagalaw po ngayon, at yun po yung nagiging rason kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga paglindol. Oh, okay, ma'am. So talagang na-refresh yung ating isip, kung tungkol sa science. Kasi nabanggit ni ma'am, isa sa mga rason kung bakit nagkakaroon ng lindol sa Pilipinas ay dahil kabilang po tayo sa Pacific Ring of Fire. Kaya very prone po tayo talaga sa earthquakes. And Yes, partner. Oo, may partner, masasabi ka no? ba? Opo, partner, no? Nabanggit na nga ni Ma'am is yung mga sanhi, partner. Ngayon naman, partner, sa akin naman, kung sa sarili ko din, ano-ano ba yung mga epekto sa lindol, ma'am, sa mga istruktura, sa mga tao, at sa mga hayop? Lalong-lalo na, di ba, nakita natin yung bago lang na nangyari at naganap na lindol sa Northern Cebu po. Ano po ba yung mga epekto ng lindol sa mga istruktura at yung sa mga tao din po natin at sa mga hayop po, sa mga karatig na lugar po? Ayan po, actually, malawak po talaga nagiging epekto ng isang lindol, lalong-lalo na Yes po, malakas ma'am. po ito. Opo. Sa mga infrastruktura naman natin, we are looking at property damages, infrastructure damages, yun po yung tinitingnan natin. Even houses, pwedeng masira po, Lahat po talaga ng mga infrastruktura, especially our mga critical lifelines po natin na tinatawag, pwede po siyang mapinsala. Opo. Base po doon sa mga naging karanasan natin, especially yung pinakamalaking 2019 series of Cotabato earthquake and the 2023 na series earthquake and offshore Opo. in Saragani na naranasan natin. Base po doon sa mga reports na na-receive po namin sa Office of Civil Defense, mostly po talaga sa mga damages is infrastructure po talaga. Opo. Yung mga nasira, Mm-mm. ang mga kabahayan, yung mga roads and bridges po natin, tsaka yung mga different buildings, lalong-lalo na sa mga schools, yun po yung mga nasira. At kung sasabihin naman po natin sa agrikultura, so far wala naman po tayong naitala na napakalaking impact patungkol sa agrikultura. Opo. Meron lang mga areas o barangay po tayo na kanilang farmland ay nasira dahil po sa landslide. Yung earthquake po kasi natin ay pwede makapagdulot din ng isang tinatawag nating earthquake-induced landslide. At yun nga po yung isa sa mga naging damages po natin recorded dito sa Region 12. Other than that, sa ating mga, lalong-lalo na sa kabuhayan ng ating mga mamamayan, nagkakaroon din po ito ng impact sa ating mga small business owners kasi nasisira yung kanilang mga like sari-sari store, hindi pwede magamit, nasisira po yun. Yes po. Nagkakaroon talaga ng impact to livelihood din as well. And pag sinabi natin sa mga naman po natin, poultry and kahayupan po natin. So far, wala naman po talaga malaking impact, Yes yung po. lindol dito sa atin sa Region 12 sa kanila. Opo. Yes, partner. Ayan. So, salamat po doon, ma'am, talagang dito sa atin sa region, yung mas malaking number na ating nare-receive na reports ay damages sa properties. Hindi po Yes ba? po. Yes po, sa mga buildings, sa school buildings, nabanggit nyo po kanina. At nabanggit nyo din po kanina, ma'am, na yung series of earthquakes na starting from 2019, yung sa Cotabato, and then yung sa 2023 po, may ugnay po ba natin ito sa earthquake na nangyari sa Cebu? Like for example po, kung sakali man po na lumindol dito, lalo na po kamakailan, lumindol po sa Visayas, sa Northern Cebu, may
possibility po ba na dito din sa atin sa Soxargen, maka-experience din po tayo ng lindol? At ano-ano po kaya ang mga possible na rason po na makaka-experience po tayo nito? Ayan pag sinabi po kasi nating kung may connection ba ito doon sa Lindol, doon sa Cebu, wala naman po talaga siyang sinasabi nating direct connection, no? Ang ating lang dito sa Region 12 is marami po tayong active fault and meron din po tayong mga active trenches. At hindi natin malalaman kung kailan po, pero inaasahan po talaga na magkakaroon tayo ng lindol. Hindi lang natin alam at hindi kasi po natin napipredict po yan. Wala pa tayong any technology o ang ating DOST FIVOX wala pang any technology to predict kung kailan mangyayari. Pero kung tatanungin ninyo kung posible ba pong mangyari, posible po siyang mangyari because of the presence of mga active fault at saka yung tinatawag na active trenches. And we already have our experiences na rin po, recorded experiences. So, yung mga nangyari noong 2019, 2020, pwede pa po itong ulit na mangyari. Oo. Ayun nga partner, no, sa tatlong unang naisagot ni Ma'am Jory sa ating mga katanungan. Ma'am, mayroon din po akong tanong, ma'am, na kung pwede mo po ma-elaborate po sa ating mga manunood, syempre, kung based din po sa sagot mo na yung mga tectonic plate po, yung mga science po na explanation po natin, para po makorek natin yung paniniwala at yung mga maling kaalaman ng ating mga kababayan na end of the world na daw po, and then yung sa other religious superstitions, and na para malaman din po nila na yun po is based po talaga sa science na yung tectonic plate, and then yung nabanggit mo nga po is yung active fault and active trenches po. Ayan Trenches po, po natin. Ang gaya ng sabi ko kanina, dahil nasa tayo, tinatawag na Pacific Ring of Fire, at yun yung reason kung bakit nagkakaroon tayo ng mga lindol, Yes po. and even volcanic activity. And we have yung tinatawag natin Philippine plate at saka Eurasian plate na siya yung reason at siya yung rason at nagbabanggaan po yung dalawa at yun po yung nagiging reason kung bakit tayo nagkakaroon ng movement. And with that sa Region 12 po kasi meron tayong mga active faults. Yes, Ayan po. po yung Cotabato Fault System, Makilala Malungon Fault, South Cotabato Fault, Linogos Fault, even Daguma Fault, and Tantangan Fault. Yun po yung mga gumagalaw na mga fault lines kung kaya nakakaranas tayo ng mga paglindol. Yes And po. for trenches naman, kung naalala nyo, 1970s, nagkaroon na tayo ng experience on tsunami. Gumalaw po kasi yung Cotabato Trench kung saan Cotabato City, coastal areas of Sultan Kudarat, Libak, Palimbang, and Kiamba. At yun po kasi yung gumalaw at Libak, Palimbang, and Calamansig of Sultan Kudarat. Yun po yung mga naging areas na naapektuhan ng tsunami. At libo-libo po talaga yung nasugata, libo-libo pong mamamayan natin ang nasalanta, ang kanilang mga bahay at nawalan din ng buhay. At meron din po tayong tinatawag na Philippine Trench or Eastern Mindanao, although farther east na po siya, pero ganun pa rin po, makaka-impluwensya pa rin siya ng mga paglindol dito sa atin sa Soxargen. Kaya nga po, hindi po talaga maiiwasan na magkakaroon tayo ng lindol. Pero hindi po ibig sabihin na masasabi na po talaga natin na end of the world na, Kagaya ng lumalabas na mga social media natin, sa mga Facebook, Yes sa po. mga Reels, sa mga TikTok, ayan. Hindi po ibig sabihin na end of the world na. Wala naman po talaga makakapagsabi na end of the world na. Ayon sa mga scientists natin, wala naman po silang pinapalabas na information patungkol sa end of the world. Pero ang atin lang dito is patuloy na paghahanda po talaga, for us to save our lives and save the life of our families. Ang lindol po kasi is natural na nandiyan na. Ang nakakamatay lang naman po talaga sa atin is kung mahulugan tayo ng mga fallen debris. Oo, kasi kung nasaktuhan na nagkaroon ng lindol, nasa open field ka,
wala namang pwedeng mahulog sa'yo, wala namang sinkhole na mangyayari, wala namang liquefaction na mangyayari, wala namang landslide kung saan ka na area, wala namang mangyayari talaga sa'yo. Oo. Yun na naman kasi ang dapat tinitingnan natin, no? Kung napansin nyo, 2019, 2023, napakalakas po ng mga lindol na pinagdaanan po natin sa Region 12. Kaya nga lang po, kung ikukumpara natin sa Cebu na lindol na nangyari sa kanila, kung titingnan nyo, mas malaki yung kanilang naging damage sa infrastructure. Ang kaibahan po kasi sa atin, especially in the Cotabato earthquake, hindi naman po kasi ganun ka highly urbanized yung area. Wala masyadong tall buildings doon. Maraming damages, mostly houses and school. Pero pag sinabi natin high-rise building, wala po talaga tayo masyadong high-rise building doon. Kaya konti lang po talaga yung sinasabi nating infrastructure damage or buildings damages. Pero kung siguro kung nangyari iyon doon sa mga highly urbanized cities, yung naging experience natin, malamang sa malamang, napakalawak po yung magiging epekto nito. Okay. So, thank you ma'am no, for elaborating. Kasi talagang hindi maiiwasan na may mga misinformation po talaga sa social media na nagsasabi na, hala, end of the world na, gugunaw ng mundo, mga ganyan po dahil sa mga news na may pagyanig daw, ganyan. Pero, ang nabanggit nyo din po kanina no, na ang lindol, hindi po talaga natin napapredict. Ang maaari nating gagawin ay paghahanda talaga. Yes. At sa pagbabalik po natin, mas pag-uusapan pa natin kung paano nga ba maghanda sa mga possible na lindol na maaring mangyari dito sa ating rehiyon. Sa pagbabalik lamang po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Mga kauturan, Oktubre ang Breast Cancer Awareness Month. Magpa-check up na kag magpa-screening agud masiguro ang atong lawas. Libreng breast cancer screening services ang pwede nyo ma-avail sa mga PhilHealth Consulta Package providers. Para sa Cancer Assistance Fund access sites, may ara nga mammography kag breast ultrasound. Mga iloy, anak kagabyan, maging isa ka breast friend. Gawing routine ang magpa-breast cancer screening. Para sa dugang nga impormasyon, kadtuin ninyo ang pinakalapit nga health center sa inyong lugar. Ang mensahe nga ini hatod sa inyo sang Department of Health Center for Health Development, SOCSARGEN. Mga kababayan, tandaan natin, ligtas na pagkain, ligtas na kalusugan. Para maiwasan ang foodborne diseases, ugaliin ang 5 keys to food safety. Una, panatilihing malinis ang paligid at kamay. Ikalawa, ihiwalay ang hilaw sa luto. Ikatlo, siguraduhin lutuin ng mabuti ang pagkain. Ikaapat, panatilihing ligtas ang temperatura. At ikalima, gumamit ng malinis na tubig at sangkap. Kalusugan ng pamilya, ating pangalagaan. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health Center for Health Development, SOCSARGEN. At nagbabalik po ang talakayan para sa ating kalusugan. Atin pa rin pong pinag-uusapan ang earthquake preparedness kasama si Ma'am Jory May Balmejano ng Office of Civil Defense 12. At para po sa ating mga tagapakinig at mga manonood sa ating Facebook Live, no, atin lang pong i-reiterate kung ano yung sinabi ni Ma'am kanina. Nagkakaroon po ng lindol dahil po sa maraming rason. Una po ay dahil ang Pilipinas ay parte or nandun siya situated sa Pacific Ring of Fire at yung mga tectonic plates po natin gumagalaw. At doon naman po sa mga katanungan na dahil po sa lindol na nangyari kamakailan sa Cebu, kung possible po ba na lumindol dito sa atin at maiuugnay po ba natin ito sa nangyaring lindol doon sa Northern Cebu? Possible po na mangyari ang lindol. Pero yung masasabi nating ugnayan po nila ay ngayon po sa report na binanggit kanina ni Ma'am, hindi pa po nakikita yung direksyon na papunta doon. At nabanggit din po kanina na talagang tamang paghahanda para sa mga possible na lindol na maaring ma-experience natin dito sa SOCSARGEN ang pinakamabisang paraan. Ngayon po ma'am, nabanggit ninyo kanina kasi ang lindol talaga is hindi po talaga nape-predict eh. Hindi po siya katulad ng ibang mga naturally occurring disasters katulad ng
bagyo o di kaya baha na alam natin kung kailan papasok, kung kailan talaga raragasa, ganyan. Kaya medyo challenging po talaga yung paghahanda sa lindol. Kaya pwede nyo po ba kaming bigyan ng mga tips kung ano po ba dapat ang gawin bago magkaroon ng lindol, habang lumilindol po, at kapag natapos na po yung isang malakas na lindol? Ayan no, ito po talaga yung dapat nating alamin no, lalong-lalong na tayo dito sa Region 12 Sorsogon na isa sa mga hazards identified po talaga natin is earthquake. Ang dapat ginagawa po ng bawat community at bawat barangay no, bago pa magkaroon ng lindol ay pwede naman po nating alamin kung ang ating tirahan ay malapit sa tinatawag natin mga active fault. Paano po ba natin ito makikita? Pwede tayo makipag-ugnayan sa ating mga local DRRM offices kung saan meron naman po silang kopya ng mga hazard maps po no, para malaman natin, o doon sa ating mga barangay. Pwede din po yung tinatawag ng mayroon po kasi program ang VVOX, yung Hazard Hunter. Ayan po, alam ko ang mga kabataan ngayon mahilig ng mag-cellphone. Ayan, mabilis naman tayo nakakapag-internet. So, search nyo lang po sa Google yung tinatawag na Hazard Hunter. Lagay nyo po yung pangalan ng barangay o lokasyon ng inyong bahay. Doon makikita mo lahat. Ano bang hazards meron sa aking lugar na pwedeng maging isang disaster? Ano? Na ito ay pwedeng mangyari sa aking lugar. Meron na po doon nakalagay, hindi lamang po patungkol sa earthquake, kundi kasama na rin po yung tinatawag natin mga volcanic eruption. Ano. So from there po no, makikita na natin, we can already assess kung nasa malapit ba tayo sa active fault or malapit ba tayo sa isang active na vulkan. Ano ba yung meron sa ating area? Prone ba tayo for ground shaking? Prone ba tayo for liquefaction? Ayan no, so para mas makakapaghanda tayo ng mas mabuti. Other than that, na pwede po natin gawin ay participate po tayo, ng aktibo po talaga pag-participate sa ating ginagawang quarterly drill. Quarterly po kasi nagkakandak tayo ng nationwide simultaneous earthquake drill kung saan ito yung panahon na makapag-practice tayo. Ano ba dapat ang gagawin natin sa panahon na merong lindol? Hindi lamang po makapag-practice, at the same time ma-assess at matitest natin kung ano man yung mga protocols na meron tayo sa ating opisina, sa ating pamahalaan, sa ating barangay, sa ating paaralan, o kahit sa loob ng inyong bahay. Ano ba yung inyong sinusundan na procedure no, para tayo makapag-evacuate? Kasama na rin po kasi na pinapractice natin dito ay kung paano ba yung tamang pag-evacuate sa panahon na may lindol. At tinitest at in-evaluate din natin yung mga contingency plans na meron tayo. No, kung effective ba ito o hindi, o mayroon pa bang kailangan i-improve. Ano? At ito na rin yung napapanahon for you to do yung tinatawag nating infrastructure audit. No? Kumbaga, tingnan natin yung bahay natin o yung building natin o yung opisina natin. Baka naman kasi wala pa ang lindol, kahit konting sipa lang, natumba na yun. So it's high time to do pag-aayos ng ating mga buildings o ng ating bahay, retrofitting ng ating mga kabahayan. Kasi nga po, importante din that we follow yung National Building Code na sinasabi. Kasi once we follow it, meron tayong assurance na yung building natin, yung opisina natin, o even yung bahay natin is safe kung sa panahon na magkaroon ng isang malakas na lindol. Ano? Minsan po kasi nagkakaroon talaga, kaya nagkakaroon ng mga malawakang damage to properties, dahil din po dyan sa mga poorly constructed na mga bahay, na mga buildings, ayan po, dahil nagtitipid tayo, at yun po rin ang isa sa mga rason kung bakit maraming damages na naitala tayo. And yun yung before, no, pamamagitan ng paghahanda ng ating bahay, let us check, baka meron tayong mga hanging cabinets dyan na konting move mo lang, mahuhulog na, mahulugan ka. Yung mga chandelier natin, ayan, sa mga bahay na mayroong mga chandelier, sana all. Pero, yun, so mga chandelier, i-sure po natin nun na naka-install siya ng maayos, na hindi siya agad-agad bumabagsak. Yung mga
ano po natin, ano tawag yun, sa mga ceilings po natin, let's ensure na hindi po agad-agad siya bumabagsak. Kung meron po tayong mga gamit na nakalagay po sa mga matataas na area, sa taas ng ating cabinet, kung pwede, ibaba po natin yan kasi may tendencies mahuhulog po yan. Ayan po, no, yun yung one way of ensuring, let us check our cabinets, baka pwede yung matumba. Yung mga kung saan pinaglalagay natin yung mga appliances, let us ensure na hindi agad-agad yan po natutumba or naka-install siya ng maayos. Ayun po yung dapat ginagawa po natin, no. Let's inspect din yung mga wirings natin. Kasi ang isang lindol, it will also cause sunog. Ayun, no. Pag may lindol, pwede magkaroon din ng sunog. So let's also ensure yung wirings natin, maayos yung mga wirings po natin, at saka yung mga doon sa kusina po natin, ayan po, no, yung mga gas ranges natin, mga gas stoves natin. Ayan. And during lindol naman po, no, wag po talaga kakalimutan yung tinatawag nating duct cover and hold. Yan po yung sa mga techniques na tinuturo po sa atin. Bakit duct cover and hold? Kasi nga po, pag malakas po talaga ang lindol, I tell you, hindi ka po talaga makakatayo. It would be very impossible kasi naka-experience na po talaga ako niyan. Napakalakas na lindol. Nung tinay namin tumayo, no, itatapon ka talaga sa kabilang side. Which is, kaya nga po sinasabi, you do the duct cover and hold, and you hold on. Like, pag nagda-duct po tayo, doon naman po sa isang sturdy na table. Yung sturdy na table na pwede tayo makapagtago, yung buong katawan po natin. Let us protect our head, yun po kasi yun. And hold on, hawakan natin, let's hold on po, no, hawakan natin yung lamesa. Meron na po kasi kami na experience na ganyan na nakatago nga sa ilalim ng lamesa, nung napakalakas na lindol, natumba naman po yung table, wala din siyang protection. Ayan po, so hold on. Especially pag nasa matataas na stories ka, kasi pag nakikipagsiksikan ka, ano naman po yan, pwede stampede, pwede ka mahulugan ng any falling debris. Ayan nga po, no. Pero kung malapit ka naman po sa exit, automatically, immediately, agad, labas ka. Wag lang magtutulakan at wag lang magpapanik. Go to the open space, go to the safe area na marayo din sa mga buildings na pwedeng matumba. And afterwards, wag po agad bumalik pumasok sa building. Let us wait for the inspection. Tingnan mo muna, baka naman po delikado. Let us check for injuries. Ayan, no. And stay at the safest area at maghintay po tayo ng abiso ng ating mga lokal na pamahalaan. Yes po. Grabe partner, no? Napakalawak ng diskusyon ni Ma'am dito. At syempre sa ating mga tagapakinig, sa ato ang mga viewers online, Ma'am, no? Kunda maka-learn po sila sa ato ugdaghan pa. Yes po. Sa ato ang tackle karong adlaw. So, sa ako apod, Ma'am, no? Based on my experience and also makita man po na ako sa uban, labi na sa Facebook na ginashare po nila, there are times na kung gabi na ay paglinog, and then di ba definitely brown out na siya galit. Yes. So makita nimo sa CCTV ang uban nga na ay mga CCTV nga murag ka ng very sila ba panic yun ang ilahang ang ilahang atake, like magkita gyud nimo nga magdagan dili mabalaan kung unsay buhaton. So ang uban ginaingon na tuwing lumilindol, huwag magpanik, pero kapag na-experience mo na talaga, imposibleng hindi makaramdam ng takot at pagbabalista at hindi magpanik. Ano po ang solusyon dito at paano po matitiyak na masusunod ang don't panic kapag may lindol naman po? Ayan po, no. By arming ourselves with the right and correct information. Yun po talaga kasi yun. Kasi kung kulang ka ng tamang impormasyon on what to do during an earthquake, magkakaroon ka talaga ng panic. Kasi unang-unang hindi mo alam ano ba yung gagawin. Okay? So, with that, no, kaya nga po, we are encouraging everyone, no, kasi yung ating kinakandak naman na quarterly drill ay hindi lamang po kasi ito responsibilidad ng government. Hindi lang ito responsibilidad ng iilan, but we are inviting everyone to actively participate. Kasi sa panahon naman nagkaroon ng lindol, tayo lang din naman po makakaprotekta sa sarili natin at sa ating pamilya. By joining the drill, doon mo napapractice mo na kasi
di ba, practice makes perfect. And unconsciously, pag meron na pong lindol, alam mo na, unconsciously, ito yung nafe-feed sa'yo ng right information na let's do the dock cover and hold and let us look at saan ba yung proper exit, saan pa, kailan ba tayo lalabas. Okay, so, based on experience, nagawa na rin po namin, naranasan ko din po yan. Fourth floor talaga ng Gaisano. 5.5 lindol po yon way back 2019. Kumakain kami that time. Ang mga ibang nandoon sa labas nung isang restaurant, nagpapanik na, nagtatakbuhan habang lumilindol. Kami naman po, pinayuhan namin yung ibang mga nakasama namin na the cover and hold lang, huwag tayong lalabas muna. Let us wait at saka lumayo sa mga pwedeng mabasag na salamin. So, yun yung ginawa. So, after that, nakita namin, no, maraming nasugatan dun sa labas. May mga kineri na ng mga responders. Kami dun nasa loob, we are all safe and they are very thankful for that information. Walang nangyari sa kanila. Natapos pa nila yung pagkain nila, naka-take out pa sila, wala ding sunog na nangyari. Even the management of that restaurant, naging thankful din siya kasi nga on that information na ibinigay sa kanila. Ayun lang, no, arming ourselves with the right and correct information will lessen yung pagiging panic mode natin. Nagpapanik lang naman kasi tayo kasi hindi natin alam kung ano yung gagawin. Yes. So, ngayon, ayun no, mga kababayan, talagang arming ourselves with the right information at kung ikaw ay nakikinig at nanonood ngayon, naku po, isa ito talaga sa way of arming yourself with the right information para mas maging prepared kung sakali man po na lumindol sa inyong lugar. Aside po ma'am sa don't panic, sa dock cover and hold, lagi din po talaga natin naririnig yung kailangan magkaroon or mag-prepare ng emergency go bag sa kanya-kanya nating mga bahay. Hindi lamang po tuwing may lindol or sa lahat po ng may calamity na maaring pwedeng mangyari, no? Ano po ba ang emergency go bag at ano po ang mga laman nito? Ayan, no. So, isa sa mga way ng paghahanda po natin ng hindi lamang na ating sarili at ng buong pamilya natin ay yung pagkakaroon natin ng emergency go bag. Ano bang nilalaman nito? Marami po kasing tawag niya. Merong emergency go bag, merong e-go bag, merong emergency bag, yung tinatawag nila. Ano bang nilalaman nito? Kasama na po dito yung damit po natin, pagkain na hindi agad nasisira na that would last for 3 days, malinis na tubig, kasama na rin po yung mga battery po natin sa ating cellphone. Maganda kung meron po tayong power bank, no? Kasi isa din po talaga pag mayroong isang disaster or emergency, minsan nawawalan tayo ng kuryente, at least we have our power bank. Ina-advise din po yung parang radyo po siya na de baterya. Meron pa naman po siyang ganun. Oo. Sa mga, alam ko may mga kabataan hindi nakakita pa ng ganun eh. Yes, yung po. radyo de baterya. Kasi nga po, bakit de baterya? Kasi nga may tendencies, wala tayong kuryente. Yes, correct. Opo. Diba? So, much better. Ano bang use yun for us to get information from our media partners, for news information para makakuha tayo. Medicines, first aid kit po kasama po doon. Especially yung mga matatanda natin, no? O yung mga kasama natin sa bahay, mayroong mga maintenance, so ensure natin kasama po doon. Meron ding sinatawag na parang children kit. Ayan, sa mga bata po natin, kasama ng mga books, pwedeng books po nila na pwedeng mabasa po nila in case na kailangan nandoon sila sa evacuation center, or toys, yung mga ganun, mga gamit ng mga kasama natin sa bahay ng mga persons with disabilities, huwag mong kakalimutan. Tali, kasama na po yung mga tali. Flashlight po, you can have yung solar type na flashlight. Yes po. Or yung de baterya na flashlight. And meron ding pwede ding ano yan? Lighter. Yes po. If ever, pag kailangan nating magsindi, kandila, ayan din. Kasama din yung kandila for lighting. And kumot, ayan. Kasi tinitingnan natin yung emergency go bag natin na would last for 3 days. Nandun na yung gamit ng buong pamilya na kung sakali kailangan nating lumikas, ay nandun yung mga importanteng gamit. Kasama na po yung mga important documents po talaga, ano, like yung mga title ng land, birth certificate, all other important documents. Kasi
hindi lamang po lindol yung pinaghahandaan natin with our emergency go bag. Pwede din magkaroon ng baha, mga any types of disaster or sunog. Kung magkaroon man ng sunog, no, hindi naman natin pinagpe-pray. You have that one bag that you can grab na nandoon na lahat ng mga important documents din kasama. And if ever you have your extra cash, ayan, mas maganda, Ayan meron po. din po, ano. Kasi nga, alam naman po natin sa panahon ng disaster, kung nakasalalay lang po tayo sa mga online savings accounts po natin, we have already experienced that 2023 and 2019. Hindi gumagana ang mga ATM, para naging useless bigla yung ATM card ko. At saka, hindi ka makakapag-purchase, hindi pa tayo kasi ganun yung purchasing natin na via online. So, naghahanap talaga ng cash. If ever you have your extra cash or money, ilalagay po natin. And yun po, no, yun po yung mga importante. Sa isang bag lang po, meron tayo, or bawat member ng pamilya, they can have their own emergency go bag. Yes. Na kung sakaling kinakailangan lumikas, yun na agad po ang kukunin. Ayan, no, mga kababayan, aming tagapakinig at mga manonood sa aming Facebook Live. Talagang at this moment, mag-prepare na din po kayo ng emergency go bag ninyo. Lalo na kapag wala pa po kayong emergency go bag. Kasi sobrang laking tulong po nito, lalo na kapag hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng disasters dito sa ating rehiyon. At least, may ready na po na lahat ng mga gamit na kailangan natin ay nandoon na. Maging Girl Scout, Boy Scout po kayo, Yes. maging si Dora po kayo na lahat nasa backpack niya na, kumpleto. Ayan, partner, may iba ka pa bang katanungan? Ayun nga partner, no? Kasi sa oras ng mga ganito, mga kalamidad at krisis, ano naman po yung maaari po nating mga programa, or kung meron man po mula sa Office ng Civil Civil Defense na maaari po nating gawin, or maaari pong maka-avail po yung mga tao po natin, especially po yung ating mga community people, lalo na sa mga barangay, para at least aware din po sila at mayroon din po silang kaalaman po. Ayan, no. Kami naman po sa Office of Civil Defense na pinamumunuan ni Regional Director Relindo Esaninion, our chairperson ng Regional DRRM Council 12, patuloy naman po yung mga kinakandak natin ng mga civil defense disaster risk reduction management training capabilities, lalo-lalo na sa ating mga local government units. Yes po. Nagpo-provide po tayo ng mga technical assistance po sa kanila para mas lalong makapaghanda, no, at mabigyan sila ng skills on how to manage consequences of a disaster or any types of emergencies. Yun po yung tinuturo natin. Tinuturuan natin sila paano ba mag-manage, no, pag mayroong isang incident or isang emergency, at paano ba yung mga pinupush din natin yung mga iba't ibang programa, yung mga tinatawag nating disaster risk reduction. It's our way of providing, especially itong mga information education campaigns na ginagawa po natin, na palawakin ang kaalaman ng ating mamamayan patungkol sa iba't ibang hazards or emergencies na meron po tayo. At sa ngayon na quarter nga po ngayon, patuloy yung technical assistance na pinoprovide namin sa mga government agencies and as well as sa ating mga local government units. Yes. Continuous po yung mga training, plan formulation po na ginagawa. And for this coming November nga po, magkakaroon na tayo ng ating 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill. At inaasahan po namin, iniimbitahan po talaga ang lahat ng ating mga mamamayan, sa ating mga nanonood po ngayon, sa mga tagapakinig po natin ngayon. Let's join po sa ating 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill. It's our quarterly drill po, and one way of us to prepare kung sakasakaling magkaroon ng lindol. This coming November 6 na po yan, alas 9 po ng umaga. Ayun. Kaya nga partner, no, tayo partner sa office natin sa DOH Sorsogon Region. Nagpa-participate din tayo sa mga drill na Yes, ginagawa sa ng drills. ating Office of Civil Defense. Yes, partner. Ayan. So, maraming salamat po, ma'am. No? Talagang, ang OCD po kasi ay, ito po sila yung ahensya na namumuno talaga sa mga disaster risk reduction management po ng ating bansa. Kaya,
umantabay po kayo sa mga updates na meron sila. Saan po ba pwede silang makakuha ng update sa inyo, ma'am? Ayan, so we have our official Facebook page po, ang Office of Civil Defense Region 12, SOC Sergeant. You can follow our page po for more information, especially mga alerts and advisories. Ayan, napopost po kami doon from time to time. And you can always message our Facebook page if you have any queries. And pwede nyo din pong tawagan yung emergency hotline po namin in times of emergencies or any incident po, so we can coordinate or communicate with your local government units. Ang hotline po namin is 0917-770-7771. Ayan, puro 7. So, madali lang po siyang memorize. Ayan, ulitin ko, sir, 917-770-77771. Ayan. So, para po, in case of any emergencies, ayan, o meron po kayong gustong i-report sa amin in relation to disasters, so pwede po kayong tumawag o mag-message sa amin para matulungan din po namin kayong i-connect sa inyong mga local DRRM offices. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig po ngayon, isa po sa way ng paghahanda po kasi natin ay yung pagkakaroon din po natin ng mga emergency hotlines sa ating mga cellphones. Ayan po, huwag po kakalimutan na isa po yun sa mga dapat nakasave po sa mga cellphones po natin. Dapat alam natin yung numero ng barangay po natin, kung sino tatawagan, ng munisipyo or city po natin, DRRM offices, kung sino po ba ang dapat tatawagan. And online naman po yung natin, 911. You can always call the 911 din po. Yes. Kasi parang implemented na po siya since last month. You can connect with that. And sa amin din po na opisina. Ayan. Maraming salamat po, ma'am. So, sa mga tagapakinig natin, sana po na-take note ninyo yung ating emergency hotlines. Kung hindi nyo naman po na-take note, 911, hindi po ba, ma'am? Yes. Kasi yan po yung ating emergency hotline na functional na din since last month. Tama po ba, ma'am? And yun po, any last message po, ma'am, lalo na po sa ating mga kababayan para po mas maging handa sila sa anumang sakuna. Ayan po, muli po mula sa Office of Civil Defense sa Region 12 na pinamumunuan ng aming Good Regional Director Lindo Saninion, ang ating chairperson ng DRRM Council 12, ay nagpapaalala po sa ating lahat na tayo ay maging alerto at maging handa po talaga sa anumang klaseng sakuna. At sa pamamagitan ng pagsasali po natin sa mga iba't ibang drills and exercises sa ating munisipyo, sa ating barangay, pakikipag-join sa lahat ng mga disaster risk reduction management training, at pagkakaroon ng ating emergency go bag ay isa po yan sa pamamaraan ng ating paghahanda. At wag pong maniniwala sa mga fake news na lumalabas po sa ating mga social media. Always verify po yung source kung totoo po ba talaga ito. You can always connect sa aming opisina po sa Office of Civil Defense Region 12. Kung meron man po mga lumalabas na mga impormasyon sa social media, you can always verify it to our office para mas mabigyan po kayo ng tamang impormasyon. At kung sakasakali man na kinakailangan tayong lumikas, ay sumunod po tayo sa mga abiso ng ating lokal na pamahalaan dahil para naman po ito sa ating kaligtasan at kaligtasan po ng ating buong pamilya. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Jory. And dyan na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Ayan, marami po talaga tayong natutunan patungkol sa earthquake preparedness. At muli po talaga, Ma'am Jory May Balmejano, siya po ang ating guest, nagbigay sa atin ng tips kung paano mag-prepare sa earthquakes. And she is from the Office of Civil Defense 12. At yun po, aming mga tagapakinig, mga kababayan namin, dito na po nagtatapos ang aming programa. Hatid sa atin ng DOH-CHD SOC Sergeant Communication Management Unit, Serbisyong Urgent Serbisyong SOC Sergeant. Lagi pong maging alerto, lagi pong maging handa. Paalam! Sa ating kalusugan, talakayan para sa ating kalusugan at ang mga impormasyon, mga issue at para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa kanan. Kaya sa kalusugan,
Pakinggan una at pang-test bawat alas hanggang alas 12 ng tanghali sa Latigo 107.3. Para sa ating kalusugan. Para ating sa inyo ng Department of Center for Health Development sa pamumuno ng Regional Director. Mga kauturan, Oktubre ang Breast Cancer Awareness Month. Magpa-check up na kag magpa-screening agud masiguro ang atong lawas. Libreng breast cancer screening services ang pwede nyo ma-avail sa mga PhilHealth Consulta Package providers. Para sa Cancer Assistance Fund access sites, may ara nga mammography kag breast ultrasound.